Para bawasan ang populasyon, bawat 15 taon ay naglalabas ang Diyos ng milyon-milyong halimaw. Sinubukan ng sangkatauhan na labanan sila, ngunit ang mga halimaw ay mas malakas, ang mga tao ay maaari lamang magtago. Nagsimula ang pelikula sa isang kwento tungkol sa tinatawag na First Judgment Day. Pagkatapos, mula sa kaibuturan ng lupa, mula sa mga ordinaryong isipan. Bumuhos ang sangkawan ng mga halimaw. Pinatay nila ang milyon-milyong tao. Nawasak ang mga lungsod, nagsimula ang isang tunay na digmaan sa mga halimaw na ito at sa huli. Sila ay nalipol. Lumipas ang 15 taon, medyo nakabawi ang mundo sa karanasan. Isa sa mga pinalad na nakaligtas ay ang Aura. Nagtatrabaho siya sa paaralan, mayroon siyang matyaga ngunit hindi matagumpay na kaibigang lalaki na si Milton, na panapanahong tinatanggihan niyang makipag-date. Malamang, ang dahilan nito ay sama ng loob sa dating asawang si Dave. Hindi niya kasama si Laura noong araw ng paghuhukom at kinailangan niyang mabuhay ng mag-isa. May anak na lalaki sina Dave at Laura, 15 anyos na si Tyler. Buong araw siyang nawawala sa skate park kasama ang kanyang mga kaibigan at kasintahan. Si Maddie, sa kanyang bakanteng oras, naglalaro siya ng mga computer games, samantala, umiinit ang sitwasyon, at papalapit na ang eclipse. At isa ito sa mga nagbabalita ng posibleng pagsalakay ng halimaw. At may napakababahalang balita sa balita. Nagsimula ang malawakang pagkalipol ng isda sa lahat ng dako. Ganito rin ang nangyari isang araw bago ang unang araw ng paghuhukom. Ang migrasyon ay isa pang nakababahala na senyales. Ang lahat ay paulit-ulit, tulad ng 15 taon na ang nakalilipas. Si Tyler ay gumugugol ng katapusan ng linggo sa kanyang ama nang tumunog ang telepono. Nakatanggap si Dave ng tawag mula sa dati niyang kaibigan na si Ted. Sigurado siyang bukas na ang bagong araw ng paghuhukom. Iginiit niya na agarang kunin ni Dave ang pamilya at pumunta sa kanyang kanlungan bago ang eclipse. Samantala, lumilitaw ang unang halimaw sa ilalim ng proteksyon na simboryo. Tahimik na paakyat ng hagdan. Sa oras na ito, tinawag ni Laura si Dave. Nakita na rin niya ang balita at hinihiling na iuwi ni Dave si Tyler. Si Milton ay nagpareserba ng isang kanlungan, at sigurado siyang ito ang tanging bagay na makapagliligtas sa kanila. Tiniyak ni Dave sa kanya na siya ang ama at ligtas si Tyler sa piling niya. Nakatanggap si Tyler ng isang text, binasa ito, at tahimik na umalis ng bahay habang nagsasalita ang kanyang ama. Si Laura ay nasa gulat. Hindi secure ang bahay ni Dave at kailangan niyang dalhin agad si Tyler dito. Pumayag naman si Dave. Pumunta siya sa kwarto ni Tyler, pero wala siya doon. Sinugod ni Milton si Laura. Napupuno na ang kanlungan. Kailangan nilang magmadali. Ipinaliwanag niya na hindi niya mahanap si Tyler. Ginagamit ni Milton ang kanyang numero ng telepono para hanapin siya sa skate park. Biglang may narinig na sigaw ng ibon. Ang malalaking kawan ng mga ibon ay lumilipad sa isang direksyon. Ang mga tao sa parke ay tumakbo sa gulat. Lahat ay umaalis sa bayan. Pumunta si Dave sa park para hanapin si Tyler. Napasok siya sa isang malaking traffic jam at tumakbo para hanapin ang kanyang anak. Sa oras na ito, sa ilalim ng simboryo, sinusuri ng manggagawa ang mga instrumento. Ilang kakaibang tunog, lumilitaw ang isang halimaw. Nagmamadali ito at sinisira ang manggagawa. Binaril ito ng mga sundalong nakatayo sa malapit. Ngunit walang pakinabang, ang mga ordinaryong bala ay hindi nakakapinsala dito. Nagkatinginan sina Tyler at Maddie at natakot sa naghaharing gulat. Tumatakbo si Dave habang nagpapaliwanag si Tyler sa kanyang ama, na walang mapupuntahan si Maddie at hindi niya ito kayang iwan. Nagmaneho si Laura kasama si Milton at dinala ang lahat sa kanlungan. May mahigit 1 oras na lang bago ang eclipse. May ganap na kaguluhan sa lungsod. Sinusubukan ng mga tao na tumakas. Ang mga traffic jam ay nasa lahat ng dako. Sa wakas, nakarating na sila sa kanlungan. Ngunit ito ay kinulong ng militar at mga kababaihan lamang. At pinapasok ang mga bata. Hiniling ni Dave kay Tyler na alagaan ang kanyang ina. At ipinadala sila sa kanlungan. Siya at si Milton ay nananatili sa karamihan. Pumunta si Tyler sa kanlungan ngunit pagkatapos ay tumakbo sa kanyang ama. Sinugod siya nina Laura at Maddie. Sigaw ni Tyler, "Tatay ko siya, hindi ko siya iiwan." Sa oras na ito, lumilitaw ang impormasyon sa scoreboard, na ang kanlungan ay ganap na napuno. Wala ng mga lugar, hindi nag-aksaya ng oras, tumakbo sila papunta sa kotse.
Nag-aalok si Dave na pumunta sa hideout ni Ted sa disyerto, at iminungkahi ni Milton na magtago sa paaralan, na malapit lang at may basement. Isa pang traffic jam, 12-dosenang sasakyan ang humaharang sa kalsada. Bumaba sila ng sasakyan, nagsimula ang isang lindol, at ang solar disk ay natatakpan ng anino. Nagsimula na ang eclipse. Sa ilalim ng proteksyon na simboryo, lumabas ang mga halimaw. Ang kanilang mga pulutong, gumagapang, lumilipad, nakuha nila ang lungsod. Iminungkahi ni Dave na umalis sa lungsod. Mas delikado dito, gusto niyang magmaneho, ngunit galit na galit si Milton. Ito ay kanya, kotse at alam niya kung paano iligtas ang lahat. May away sila ni Dave. Ngunit pagkatapos ay hinawakan si Milton ng isang lumilipad na halimaw. Lumulutang kasama niya sa langit. Si Laura ay sumisigaw ng nakakadurog ng puso, pinasok siya ni Dave sa kotse, at sinusubukan nilang makaalis sa impyernong ito. Nagmamaneho sila sa kahabaan ng kanal. Pagtitiyak ni Dave sa mga bata, maayos ang lahat. Nauubusan na ng gasolina ang sasakyan. Gustong humanap ni Dave ng kapalit nito. May ilang sasakyan sa unahan. Pumasok si Dave sa isa sa mga sasakyan. Isang matandang lalaki ang nagtago sa likurang upuan. Sinulyapan niya ang isang malaking duguan na halimaw, na parang kalansay ng toro. Sobrang lapit niya, dumaan ang toro sa kotse nang hindi sila napapansin. At nagsimulang nguyain ang nakahigang katawan. Tahimik na pinaandar ni Dave ang sasakyan pabalik kay Laura at sa mga bata. Ngayon ang parehong mga kotse ay nakatayo sa tabi. Ngunit kailangan nilang lumipat sa isang bago. Samantala, napansin sila ng toro. Pagkatapos ay lumabas ang lalaki sa kotse. Winisikan ang toro ng asin mula sa garapon na hawak niya sa kanyang mga kamay. Huminto ang toro. Ang mga bata sa Laura ay nakatakbo sa kotse ni Dave. Pagkatapos ay sinugod ng toro ang lalaki at pinunit siya. Ngunit nagawa ni Dave na magmaneho palayo doon. Ang mga herds ng mga halimaw ay dumagsa sa lungsod mula sa lahat ng panig. Si Dave ay nagmamaneho sa isang abandonadong kalsada sa kabundukan. Nagmamaneho sila hanggang sa hideout ni Ted. May mga kamera sa bubong, pero walang nagre-react pag kumatok sila. Nakasara ang mga pinto. Nakaupo si Ted sa likod ng monitor. Isang baril ang nakatutok sa kanyang leeg. May nakatayo sa likod. Ang mga halimaw ay tumatakbo sa isang kawan sa kahabaan ng bundok. Dumiretso sila sa kanlungan, ngunit sa huling sandali, bumukas ang mga pinto ng bunker at tumakbo sila papasok dito. Ang mga monitor ay nagpapakita kung paano sinusubukan ng mga halimaw na basagin ang pinto. Ang lahat ay tensyonado, at si Garrett ay nag-iisa. Tinanong ni Matty kung ano ang nararamdaman ng mga halimaw sa kanila. Nakikita ba nila ang mga pader? Ngumiti si Garrett. Tumutugon sila sa liwanag, init, ngunit sa palagay ko nakikita nila ang ating kaluluwa. Sila ay mga supling ng dyablo na ang ibig sabihin ay Diyos din. Pinahihirapan nila ang laman, ngunit pinapakain nila ang kaluluwa. Relihiyoso ka ba, Corporal? Tanong ni Laura. Ngayon, oo, sagot niya. Sinabi niya na sa unang araw ng paghuhukom ay nagtrabaho siya sa isang refinery. Nang bumuhos ang mga halimaw doon, nagawa niyang sumisid sa isang lawa ng maalat na putik, kung saan natatakot silang lumapit. Sumenyas kay Dave na hawakan ang kutsilyo. Naiintindihan ni Dave at tahimik na kinuha ang kutsilyo. Sa oras na ito, isang bagay na tila alupihan ang gumagapang mula sa kalye patungo sa isang maliit na butas. Sabi ni Garrett, duty muna siya. Inaanyayahan sila ni Ted na manatili rin at makahulugang tumingin. Ngunit pagkatapos ay inilabas ni Garrett ang baril mula sa holster nito, na pinilit na ibaba ni Dave ang kutsilyo. Ipinaliwanag ni Garrett na sinubukan niyang itago at natagpuan ang hideout na ito. Pinapasok siya ng mabait na Stella, bagamat tutol si Ted. Itinapon ni Tyler ang sarili kay Garrett. Sinusubukan niyang kunin sa kanya ang baril. Ngunit itinapon siya ni Garrett. Inaalaw ni Dave ang corporal. Sa sandaling ito, isang alupihan na parang halimaw ang sumugod palabas ng pader kay Stella. Hinawi ito ni Ted sa leeg ng asawa at binuhusan ito ng asin. Subukang pigilan ang dugo ni Stella. Pagkatapos ay nakita ni Dave na dumating ang tulong para sa mga halimaw. Isang malaking toro. Naiintindihan niya na sila ay tiyak na mapapahamak. Kailangan nilang makaalis sa bunker. Sinusubukan ng toro na sip-in ang mga pintuan. Ayaw lumabas ni Ted. Sinabi niya na ang kanyang asawa ay hindi mabubuhay sa labas.
Ngunit hiniling sa kanya ni Stella na sumama sa lahat. May underground passage sa ilalim ng bunker. Ito ay humahantong sa mga bundok. Hinikayat siya ni Garrett na isama siya. Mayroon siyang kotse na puno ng tangke at kaya niyang dalhin ang lahat sa gate. May mga bunker at lumabas doon ang mga nilalang. Hindi na sila babalik. Hindi sila naniniwala sa kanya, ngunit iginiit niya. Sinusubukan lang niyang mabuhay at ngayon ay kapaki-pakinabang para sa kanya na tulungan sila. Nagpasya silang pumunta. Dalhin mo kami doon at makakalimutan namin ang lahat. Saad ni Dave kay Garrett. Inaarmas nila ang kanilang mga sarili. May buong arsenal ng mga armas si Ted. Ang Toro ay sinira ang mga pinto ng higit pa at mas mapilit. Ngunit nagawa nilang tumakbo palabas sa tunnel. Pumunta sila sa kotse. Nagkasakit si Stella. Nagsimulang magtalo sina Dave at Laura. Kinakabahan siya na maaaring nasa kanlungan sila ngayon. Pagkatapos ay nakita ni Tyler ang isang halimaw sa gilid ng kalsada. Patay na. Nilapitan nito ni Maddie. Dito, mahahabang galame ng halimaw. Nakausli mula sa isang butas sa lupa at umikot sa paligid ng kanyang mga binti. Sinusubukang kaladkarin siya palayo. Madilim na sigaw ni Maddie. Sina Tyler at Dave ang nagligtas sa kanya. Nag-aalok si Garrett ng kanyang tulong at pinutol ni Dave ang mga lubid sa kanyang mga kamay. Pumunta sila sa tuktok ng bundok. Nakikita nila ang isang wasak at nasusunog na lungsod. Bumaba sila sa kotse, ngunit hindi ito umaandar. Lumilitaw ang mga halimaw sa tuktok ng bundok at dumiretso sa kanila. Sinubukan ni Garrett na paandarin ang makina, habang nakatingin si Stella sa karamihan ng mga halimaw. Pagkatapos ay sa baril na nasa kamay ng kanyang asawa, inilabas niya ang kanyang baril. Bumaba ng sasakyan. Pakiusap ni Ted na iabot sa kanya ang baril. Ngunit tumalikod si Stella at pumunta sa mga halimaw. Naiintindihan niya na siya ay tiyak na mapapahamak. Tawag sa kanya ni Ted, umiiyak. Pero pinasok siya ni Dave sa kotse. Sa huling sandali, nagawa nilang umalis. Ang mga pulutong ng mga halimaw ay sumugod sa kanila. Sa daan, nakakakuha sila ng signal ng radyo. Iniulat nila na halos lahat ng mga silungan. Hindi nakayanan ang mabangis na pagsalakay at nasira. Ipinatong ni Laura ang kanyang kamay sa balikat ni Dave habang hinahagod siya nito. Dumating sila sa gate. Walang laman, ngunit bukas ang mga pinto. Sinabi ni Garrett na ang hideout ay nasa basement. Sinabi ni Garrett na ang gate ay inihanda para sa pangalawang pagsalakay. Pumunta sila sa iba at pagkatapos ay narinig nila ang dagandong ng mga halimaw. At nakakita ng dagwang bangkay. May 2 oras pa bago matapos ang eclipse. Nag-aalok si Garrett na magtago sa isang bodega ng kemikal. Doon ang mga pinto ay hindi masisira. Biglang, isang halimaw ang umatake kay Garrett. Kasama si Dave, nagagawa nilang harapin ito. Ngunit ang natitirang mga halimaw ay tumakbo sa ingay. Mabilis na tumakbo si Garrett sa isang pinto at isinara ito sa likod niya. Binibigyan niya ang kanyang sarili ng isang uri ng iniksyon. Namamaga at itim ang kanyang mga ugat. Bumalik si Dave sa kanyang pamilya at hiniling kay Tyler na panatilihing ligtas ang kanyang ina habang wala siya. Gusto niyang i-level ang playing field at i-funnel ang tubig alat sa pamamagitan ng mga tubo ng tangke upang maiwasan ang mga halimaw. Hinalikan ni Laura si Dave at sinabihan siyang mag-ingat. Dumadaan si Dave sa ventilasyon. Nakikita kung paano nilalamon ng halimaw ang biktima. Kailangang patayin ni Dave ang mga gripo sa tabi ng ngumunguya ng halimaw na yon. Nagawa niyang buksan ang gripo. Ang tubig ay kinokolekta sa mga lalagyan. Umakyat pabalik si Dave, ngunit hindi siya sinundan ng monster sands. Lumaban si Dave, sinabuyan ito ng asin at ang halimaw ay gumuho sa alikabok. Samantala, ang iba ay tinugis na at napapaligiran ng mga halimaw. Bumaling si Tyler. Ang mga jet ng tubig alat ay tumama mula sa lahat ng panig. Nahulog sila sa mga halimaw at gumuho sila sa madugong alikabok. Sumisigaw sa sakit. Naligtas sila, ngunit patay na si Ted. Natapos ang eclipse. Ang lahat ng mga halimaw ay bumalik sa likod ng gate. Ang mga batang kasama ni Laura ay tumakbo sa Samaria. Nakatayo doon si Garrett na may hawak na baril. Binatukan niya si Tyler. Hindi na ito ang ating mundo. Hindi naman siya mabubuhay. May day off si God. Sabi niya at tinutukan ulit. Sinubukan ni Laura na takpan ang kanyang anak sa kanyang katawan. Tumakbo papasok si Dave at tinamaan ng fire extinguisher si Garrett sa ulo. Ibinato ni Dave ang sarili kay Tyler at Laura.
Dito, lumitaw ang isang malaking halimaw mula sa ibaba. Sinugod nito si Garrett na mas malapit dito, at dahan-dahan siyang nilamon ng buo. Tumakbo sila sa medikal na unit, gumawa ng maalat na timpla sa isang silindro. Papalapit na ang halimaw. Sinipa nito ang mga pinto, ngunit nagawa ni Dave na ihagis sa kanya ang isang canister ng concoction. Sumasabog ito. Ang halimaw na umaatungal ng ligaw at gumuguho sa abo. Niyakap ni Laura si Dave. Hindi sila naniniwala na sila ay naligtas. Magkayakap, lumabas ang dalawang mag-asawa. Ang mundo ay winasak, ngunit ang mga halimaw ay wala na. Baka isa na naman itong pahinga. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang buhay ay isisilang na muli at ang liwanag ay laging magwawagi sa kadiliman.